We are now in the 5th Sunday in Ordinary Time. At ang panyaya sa atin, Jesus, sa Ebanghelyo nating narinig ayon kay San Mateo, panyaya sa atin, Jesus, ay maging asin at liwanag ng sanlibutan. You are the salt and the light of the world. Tayo ang asin at liwanag ng mundo. What is the purpose of salt? What is the purpose of light? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang nararapat na gampanin ng asin at liwanag ng ang liwanag? First, during Jesus' time, salt is used to preserve food. At hindi lang iyon, salt is meant not only to preserve, but also to give something that makes the food more flavorable. Nagiging mas katakam-takam ang pagkain na kinakain. What is the purpose of light? Ano ba ang tungkulin ng liwanag? Sa panahon natin, napakadali na lang sa atin dahil ang liwanag natin ay nanggagaling na ngayon sa ating elektrisidad. Light is meant for us to walk properly, to work correctly, because in order for us to see everything right, we need light. Ngunit sa araw na ito, hayaan niyo po kung pagnilayan ang pagiging liwanag at asin ng sanlibutan sa tatlong H. Himay-himay natin. The first H is handog. Katulad ng asin at liwanag, tayo ay dapat maging handog sa iba't ibang mga tao. All of us are gifted and we are meant to give that blessings from the Lord. Ang tungkulin ng asin at liwanag ay hindi para sa kanila. Salt does not serve on its own. The light does not serve on its own. Ang asin ay asin dahil nagpapalasa ng pagkain. Hindi para siya sa sarili lamang. Ang liwanag ay hindi lang para sa kanya. Ang liwanag ay nagkakaroon ng tungkulin at gampanin dahil ito'y para sa iba. Ang asin at liwanag ay hindi para sa kanila mismo. The salt and light are meant for others. At ganun din dapat tayo mga kapatid kay Kristo. Tayo ay liwanag, tayo ay asin, hindi para sa ating sarili, hindi para sa iba. Alam niyo po yung best example? Pansin niyo po, pag ang pare ay nagbe-bless, hindi niya pwedeng i-bless ang sarili niya. And may Almighty God bless me, the Father, the Son, the Holy Spirit. Wala kayong nakikitang ganun. Pag ang pari ay nagbibigay ng absolution sa kumpisalan, hindi niya pwedeng i-absolve ang sarili niya. Pag siya ay nagbibinyag, hindi niya pwedeng binyagan ang sarili niya. Pag ang pari ay nagmimisa, hindi para lang yun sa sarili niya, kundi sa mga nakikimisa. At sana, ganun din tayo. Ang ating pinakarason sa ating buhay ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. First H, handog. Ang ikalawa ay hubog. Handog, hubog. Ang asin ay hindi agad-agad asin. At ang liwanag ay hindi agad-agad automatically ilaw. They undergo proper process. Alam niyo, sa atin dito sa Pangasinan, kaya tinatawag tayong Pangasinan, kasi this is a place where made is salt, panag-asinan. Maaari niyo pong tingnan ang lokasyon ng Dasol, kung saan ang paggawaan ng asin ay maaaring makita. Hindi basta-basta nakakagawa ng isang asin. Kailangan mo pang kumuha ng tubig sa dagat, kailangan mo pang ibabad sa arawan, at kailangan mo pa ulit-ulit itong gawin ang proseso na ito
para makakuha ng magandang kalidad na asin. Salt becomes a good salt because it undergoes right process. Ganoon din ang liwanag kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid kay Kristo. Hindi basta-basta isi-switch mo lang ang ilaw. It undergoes process. Ang ilaw, kailangan ng kuryente. Ang ilaw, kailangan ng matinong kable. Ang liwanag ay kailangan ng isang matinong lalagayan. Ang liwanag ay liwanag kasi nagdaan sa tamang proseso. Hubog. At ngayong araw na ito, mga kapatid kay Kristo, tinuturo sa atin ng Diyos, be like salt and be like light. In what sense? Do you know what's my favorite sentence nowadays? We are always at work in progress. We are always at work in progress. Kahit 80 ka na, ang Diyos may mission pa sa iyo. Kahit uugod-ugod ka na at sabihin mo sa sarili mo, okay na ako, wala na akong kailangang gawin sa sarili ko. Ang Diyos pinapaalala sa atin, we are always at work in process and progress. Hanggang sa pagsilang, patungong kamatayan, lahat tayo ay hinuhubog ng Diyos. Handog, hubog. Ang ikatlo at huli ay hulog. Handog, hubog, hulog. Salt and light are temporary things. Pansamantala lang. Lahat may expiration date. But what can we learn from salt and light? Katulad ng asin na binubuhos sa pagkain, nawawala ito. Hindi mo mahanap kung nasaan na yung asin, natunaw na. Katulad ng liwanag, hindi naman ikaw titingin sa liwanag. Alam mo na may ilaw at alam mo may liwanag kasi hindi mo napapansin yung ilaw. And what is the invitation today, dear brothers and sisters? Again, be like salt and be like light. Lalo na sa ating mga ministers sa simbahan, may hamon sa atin ng Diyos ngayon. Maging kagaya sana natin ang asin at liwanag. Bakit? Brothers and sisters, we serve in Mass and in the parish not out of recognition but devotion. Hindi tayo naglilingkod para ma-recognize tayo at mapansin tayo. Naglilingkod tayo kasi mahal natin ang Diyos. Serve out of devotion, not for recognition. Katulad ng asin na natunaw habang niluto, katulad ng liwanag na hindi na natin napapansin, maging kagaya natin ang bawat isa, we serve God sa pagmamahal, out of devotion, not recognition. Handog, hubog, hulog. We pray to God that we may truly be like the salt of the earth and the light of the world, now and forever. Amen.